Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Balita Manila Bulletin. Title, Nakangiti pa, Ombudsman Boying, buhay na buhay. Hindi AI or Artificial Intelligence. Ito, may picture na inilabas. Basahin ko lang. Ibinahagi ng radio broadcaster na si Paulo Capitno ang selfie niya, hagip si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya habang nasa loob sila ng DZRH studio. Sa nabanggit na Facebook post ni Paulo nitong Sabado, Enero 3, makikita sa larawan ang nakangiting si Rimulya. Gayon din ang co-host ni Paulo sa programa na si Senator JB Ejercito. Naimbitahan si Rimulya bilang guest sa programa nila para sa isang panayam. Sabi dito sa caption, "Grabe ka na 2026 with Ombudsman Boying Rimulya," mababasa sa caption ng post. Isang netizen naman ang nagsabing hindi raw AI o gawa sa artificial intelligence ang nabanggit na larawan. Hindi AI yan ha, Pao, saksi ako. Ha ha ha. Sabi. Matatandaan ang kumalat ang bali-balitang isinugod daw sa isang ospital ang ombudsman, bagay na pinabulaanan naman ng kapatid niyang DILG Secretary John B. Rimulya noong Biyernes, Enero 2. Pinasinungalingan din ito ni Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Fake news, aniya. He had a hearty sinigang this morning for breakfast. Matatandaanan sa panayam kay Lucy Cruz Valdez, inamin ni Rimulya ang mga pinagdaanan niya hinggil sa kanyang kalusugan, subalit pinagdiinang nalampasan niya na ito. Ayon kay Rimulya, noong 2023 ay natuklasan ng mga doktor na may sakit siya sa puso at kinailangan niyang sumailalim sa open heart bypass surgery. Hindi lamang isa kundi 5 bypass ang isinagawa sa kanya upang maayos ang daloy ng dugo sa kanyang puso. Matapos ng maging matagumpay ang operasyon habang siya ay nagpapagaling, na-diagnose naman siya pagkakaroon ng cancer of the blood o leukemia. Ibinahagi rin ni Rimulya na siya ay sumailalim sa gamutan ng St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City. Dumaan siya sa 2 cycle ng chemotherapy, total body irradiation at bone marrow transplant bilang bahagi ng kanyang gamutan. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo, saad ni Rimulya. Ito ay dugo na galing sa aking anak. Full match kami, kaya naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Okay, aking comment. DZRH. Marami tayong napapanood na programa ng DZRH. Video ba? Bakit itong Mr. Reporter na ito, mag-post ka naman lang, dapat kumplituhin mo na, konting video na lang sana. Kasi kung picture lang, hindi ako basta-basta maniwala. Kasi baka old screenshot yan, old selfie. Ang pinaka mainam ngayon ay isang live video. Yung nga, may nabasa akong post ni Mr. June Abines kanina. Sabi, Boying Doctrine. Yung halos everyday ka na nagpre-press con, even on topics na hindi related sa trabaho mo, then you cannot even do a simple video to prove that you are okay, that you are healthy, you're strong. Video ang kailangan natin ngayon para matapos na ang mga espekulasyon. I'm sorry, this picture is nothing to me.
Parang parehas lang sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos nung kasagsagan ng kontrobersya ng Tamtoco coke overdose na pinipilit nilang nandito na sa Pilipinas ang First Lady. Ilang wala naman silang maipakita ang live video. Puros man lang picture katulad nito, picture ni Ombudsman Boying nasa loob ng istasyon ng DZRH na napakadali gumawa ng live video appearance. Bakit? Oh, kung talagang nag-guest sa programa, sige, ilabas yung programa na yun. Anong pinapag-usapan? Yun na, tapos na ang issue. Eh wala naman. Saan yung programa na yun? Ano bang pangalan ng programa? Hanggang ay nako, wag nyo naman gawing otso-otso ang taong bayan. Hindi naman kami mangmang, hindi naman kami bobo. Ganon din sina Secretary John Vic Rimulya. Sinabi lang na katatapos lang nag-golf, he is now having dinner with his family and bukas mag-breakfast kami. Hanggang ganun lang. Assistant Ombudsman Clabano, sabi lang na buhay na buhay siya dahil nag-ulam siya ng sinigang. Si Ombudsman naman, kunuhay, nag-text lang siya kay Cheryl Cosem, I am in great shape. Oh, tama na ba yun? Yung dating obsessed sa press con, ngayon text na lang. Wag naman. Sana tuldukan nyo na ang issue na ito. Magpakita na ng live video. Ito nga, nabasa ko ni post ni Kipicho. Ang sama naman yan, sabi niya, inaabangan ang iyong kamatayan. Wag naman. Wag tayong mag-wish ng masama sa ating kapwa. Dahil public official, mataas na official ng gobyerno si Ombudsman Rimulya. Kaya, concern lang taong bayan. Lalo na ngayon, laban kontra korupsyon, kailangan natin ng isang ombudsman na walang kinikilingan, walang pinitiringan, walang nakakaibigan. Ikulong ang dapat ikulong. Nag-promise na magpakulong by December 15. Hanggang ngayon, wala pa naman. So, kailan po ilalabas ang live video ni Ombudsman Rimulya? Yan po ang challenge ng sangkatauhan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hindi si Ante ang natagano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og giro. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot. Ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan, matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan, mga silupin lang. So, pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So, nag-antos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Lagi Oo. nagabagyo na. O, pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kun man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So, mura ni giluagon sa inyong balay. So, kuan gyud mo, tulo ka pamilya. Kung mag-ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing ko mo. Oo. So, unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan, kung dunay muso, makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan, among pagkaon. inyong pagkaon. Oo. Pero ano dali nagkakadugangan kay nagabuslot tag uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among palato. Di mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo, so Tulo ni. kinira ang inyong Among kardero. So, lisod gyud Ante ang inyong panginabuhian. Oo.
Salamat sa Ginoo sa nagtabag og sin. Nga makaatop na gyud mo. Na gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Ah, sige ante, salamat.